Baha din po sa Malabon, subalit sa kabila ng pagbaha doon, nagpumilit makaboto ang ilang residente sa Artex compound. Ang ilan nga po ay gumamit pa ng bangka patungo sa kanilang presinto. Nakatutok doon live si Julius Segovia. Julius. Mel, ibang klase ang hirap na sinuungan ng ilang residente dito sa Malabon dahil bago sila makarating sa mga polling place, kinailangan pa nilang magbangka dahil gabaywang ang baha. Hindi na humupa pa ang baha sa Artex compound sa Malabon ayon sa ilang residente dahil sa taon-taong pagbaba ng lupa sa lugar nila, naging permanente na itong lubog sa baha. Kaya pag nagsabay ang buhos ng ulan at high tide, paniguradong kalbaryo ang susuungin ng mga residente. Nataon pa namang bumuhos ang ulan kanina pero hindi ito naging hadlang para tamarin ng mga residenteng gumising ng maaga upang makaboto. Si Lola Alice na 82 anyos, kahit hirap maglakad, pinilit pa ring bumiyahe sa bangka para makaboto. Hindi rin alintana ni Lola Cristina na suungin ng baha makapunta lang sa presinto. Sa kabila pa nga yan ng nararamdamang sakit sa katawan dahil sa kanyang edad. Sinamahan namin, Mel, kanina silang pumunta sa Malabon National High School pero dahil nga mga senior citizen, inalalaya naman sila sa pagboto. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanila. Ay, talagang iniintay ko po itong araw na ito kasi importante sa atin itong araw na ito. Nilalaan ko yung sarili ko sa araw na ito para sa atin. Para makaboto. Gano'n ka-importante sa inyo yung pagboto ngayong araw na ito? Importante po yung pagboboto kasi tuwing talaga botohan, bumuboto po kami. Bakit po? Bakit importante sa inyo? Tayo talagang yun ang talaga yung gawain ng Pilipino, magboboto talaga. Sana kung mayari, kung yung maboto namin yung magsisikap silang mabago ang yun ang namin. Mel, so far so good naman ang takbo ng eleksyon dito sa Potrero, Malabon. Maliban nga lamang sa mga ilang botanteng hindi makita ang kanilang pangalan. Gaya nga ng kausap natin kanina, yung 47 years old na si Catherine Yu. May polio siya pero minarapat pa rin niyang pumunta sa presinto. Pero ang kaso nga, wala naman yung kanyang pangalan sa voters list kaya umuwi na siyang luhaan. 3,000 botante, Mel, ang nakarehistro sa eskwelahang ito pero sa kabuuan ng lungsod, may mahigit 183,000 registered voters. Yun nga lang sa kasaysayan daw dito sa Malabon, mula noong 2004 presidential elections, mababa yung naitatalang voter turnout. Noong 2010 elections nga, 67.85% lang ng mahigit 200,000 registered voters ang bumoto. Samantala, Mel, sa local post naman dito, unopposed o walang katunggali ang tumatakbong alkalde at kongresista. Medyo exciting naman yung labanan sa vice mayoral post dahil 4 yung magkakalaban. Mel, inihanda na rin dito ng Kapuso Network dun sa mga kababayan natin na medyo nahihirapang mahanap yung kanilang pangalan. Meron ditong E13 Finder Present Booth, pati na yung first aid station kung saan narito yung mga taga Red Cross para umasiste at magbigay nga kung sakaling mga ilangan ng tulong medikal yung ating mga kapuso. Samantala, Mel, nananatili pa rin medyo makulimlim ang panahon sa bahaging ito ng Malabon. Yan muna ang latest mula pa rin dito. Julius Segovia, nakatutok para sa eleksyon 2013. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.